Ang tendency nila, hold back tuloy nila. Kuning nararamdaman. Hindi nila ine-express. Lalo tayong naiinis. Kasi nangyayari, ba't di ka nagsasalita? Di ba nung una, pag sabi natin, wag kang sasagot. Di ba? Hindi nga talaga siya sasagot. Meron silang, talaga they have a picture what a good family relationship is. Mga ka-happy spouse, happy house. Kamusta kayo? Narito ulit kami. Ito po ay si Coach Chico. I am Mary Ann Peña and welcome to Happy Spouse, Happy House. How are the kids na nag-back to school? Shout out sa lahat po ng mga bumalik eskwela na. Yung iba, online pa rin. Yung iba po, excited kayo kasi nasuot niyo ulit yung mga uniforme ninyo. Anyway, so don't forget to like, subscribe, and then share para marinig sa mga komento ninyo. Minabuti po natin dahil balik eskwela, pag-usapan naman natin ang tungkol sa emosyon ng ating mga anak or sa loobin nila and how they manage their emotions. Kaya, ang title po natin ngayong ay, love? The Voice Kids. Pag-uusapan natin ay kids, how they manage their emotions. So, bakit kaya The Voice Kids? Parang parenting pala tayo ulit ngayon. Kasi di ba po, minsan nakikita natin na hindi nila alam yung mga bata how to manage their emotions, lalo na yung medyo maliliit pa. Kahit naman malalaki na ng mga bata. Minsan hindi nila ma-express in words. May mga pagkakataon nga, gusto nating maintindihan, masubaybayan din to journey with our children. So pag kami nangyari, kami nasabi, sila pa yung nasisisi. For the parent, hindi rin natin dapat sisihin ang sarili natin. Let's look at kung ano yung mga nangyayari sa atin in our own home. Gagawin po natin ay, we are going to discuss with you 4 words our kids might use to manage their emotions. So bilang mga magulang, pakinggan natin tong mga words na to or phrases para cue natin na to dig in more, right questions para matulungan natin ang ating mga anak. So number 1, love? Ang number 1 word ay yung word na dapat. Specific demand and expectation. Creating statements with the word dapat or should ignores that we can't control other people's actions, thoughts, or yung kanilang mga decision. Binibigyan din tayo ng picture kung paano dapat mangyari ang mga bagay-bagay. Very young age ang mga bata, naisip na nila na dapat ganito pala ang mga bagay-bagay. Kasi sa mga example natin, madalas yun ang hinihingi nila o nasasabi nila. Kasi tungkol sa mga tatay, dapat si Papa ay mag-spend time with me. Diba? What does it say? May panahon na idle. Ano kaya gagawin natin? Si Daddy busy, imbis na araw na nga ng pahinga, alis pa. Yun ang inaantay sa atin ng mga anak natin. Na makapag-spend time tayo sa kanila. So, i-watch out po natin yung word na yun. Na pag minsan nababanggit nila, kumbaga na natin yun, cue na po natin yun. No? Tawag po nating isa walang bahala. Minsan sinasabi naman daw, love, ng mga bata, si mama or si nanay, hindi dapat naninigaw sa akin. Ang hirap na hindi nila pa masyadong naiintindihan, pero nararamdaman na nila na pag napapataas po ang boses, iba ang dating at nararamdaman ng mga bata tungkol dito. When the word dapat comes to someone emotionally, especially the kids, notice na itong word po na ito, nagkikreate yan ng expectation or gustong makita or maramdaman galing sa kanilang authority, their parents, hindi nila namimit ang mga expectations po nila na ito. Children may feel disappointed, angry, or nafo-frustrate sila. Kaya hindi na nila alam kung anong nararamdaman nila. Having said this first point, hindi ibig sabihin na sobrang nagmamanipulate yung mga anak natin. Tama. Ito nakikiusap na nga sila. Out of frustration, meron silang talaga they have a picture what a good family relationship is. Dapat po nating pakinggan. Maging sensitibo po tayo na yung mga words na sinasabi ng mga bata. So sige po, tuloy tayo. Number 2 po natin ay paano kung ito po ay question na patanong tend to arise in a child's mind when worries flood their way of thinking? Parang, I wonder, parang paano kung ganyan? It can diffuse negative emotion or traumatic experience na kailangan nila ng explanation. Ito yung mga what-ifs na ramdaman ng mga bata. Pwede siguro yung ganito. Paano kung mas matalino kaya ako kaysa kay kuya? Magiging proud din kaya para sa akin sila papa at si mama. Having said this at pinag-uusapan nga natin ito, makes us think. They start using these words.
Mas magiging mabuti kaya mag-relationship natin? Mas pupunahin kaya ako ng magulang ko? Mas magiging masaya kaya Mas ako? magiging masaya? O magiging masaya sila para Oo, sa sa akin? akin. Diba? Situation din. Gaway, hindi nagkasundo ang magulang. Sasabihin ng anak, what if my parents did not separate? They are looking at a scenario. Hindi lang tayo ang naapektuhan pagka meron tayong mga ganong klaseng decision. Lalong-lalo na yung mga bata. Watch out din po natin, no, Mhm. para matulungan natin ang mga bata kung paano nila ito iproseso, paano natin sila mabibigyan ng isang encouragement para yung question nila na yon, we can turn into a conversation po. Bigyan natin siya ng ibang scenario that would still continue to encourage the child. Magkaroon siya ng ibang perspective na oo nga, no, hindi ko dapat din yun na kasi may mga bagay na talagang hindi ko alam ang sagot. Number 3 na word na maaari nilang gamitin ay siguro or maybe reveals our kids' worries and doubts. Oh, nag-worry na rin pala yung mga bata maliit pa siguro. Bigyan natin sila ng example. Sa eskwelahan, paano kung yung anak ay lagapak, yung bagsak? For the kid, siya na lang yung nagbibuild ng confidence sa sarili niya. Hindi na nga maganda yung sitwasyon, yung performance sa school, and then hindi pa maganda ang response ng parent. For him or for her, nagpe-perform na siya before the parent. Ilang beses mo nang kinuha yung subject na yan, di ka pa rin makapagpasa-pasa. Ganon din tayo. We use these words when we were younger. Oo, naalala ko. Pero ang kaibahan ngayon, glory to God, meron tayong ganitong pag-uusap. May mga presentation sa school. Lagi kasali ka sa mga program. So minsan, di ba, yung mga emosyon mo din, pagka naghahalo-halo na. So minsan, alala ko rin nun, marami siguro questions. Minsan hindi nakakapunta. Kaya I'm sure naisip ko rin siguro kung nagpunta sila, mas masaya din. Na-inspire ka na mag-perform. Kung merong nagproseso din siguro sa akin, mas naintindihan ko kung paano siya i-deal itong mga emosyon ko na ito nung bata pa ako. Sinasabi nila, bata ka pa, hindi mo pa alam, pero sana merong nagtanong ng tama, nabunot din sa akin yung mga worries and doubts ko na yun. Nagdadamdam na, gaalala na, dududa na. Kaya watch out po natin, ha, guardians, parents especially, are words na sometimes our children use para how to manage their emotions. So, pakinggan po natin mabuti itong mga binabanggit nila na mga sentences or words. Ang number 4 word ay maaari is the most helpful of the words kids use to cope with their emotions or situation. It will enable yung mga anak natin to accept that some things are beyond our control. Life goes on and we can choose to be okay even if things did not turn out as planned. Mga example po nito yung under the word na maaari or could. Si daddy ay maaari namang wag na umalis para magtrabaho sa ibang bansa upang magkasama na ang pamilya. Parents could have stayed in their marriage so as not to be separated from one another. So ito yung mga words na ginagamit to express kids' emotion. Yung word na to, no, provides opportunity para sa mga anak natin to learn how to extend grace and of course to offer forgiveness. Tulungan natin yung ating mga anak to openly express these words and learn how to cope with their emotions. Yung mga balance, mga bagay-bagay. For the parents, karoon tayo na grace din. Si Lord has given us so much grace to be able to recognize it. For us to be able to train them up, teach them. Kaya yung verse na naalala natin para dito ay yung Proverbs 22:6. Ang sinasabi, train up a child in the way that he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Training kasi dito is discipline, ano? Pero syempre, yung discipline sa ibang context, ang ibig sabihin ng papagalitan, papaluin, di ba, paparusahan. But hindi eh. All of us, we go through training, we go through discipline, and it's for our own good. Kung papaano natin idinidirekta ang ating mga anak. Even when he is old, kahit pagtanda na niya at magkaroon na siya ng sariling pamilya, he will not depart from it. Lagi niya maalala yon. It will always be something that is going to be fruitful. Kasi word ni God, hindi yon word of man. We're here also to encourage one another. And if you have comments or suggestions, please don't forget to subscribe, like, and share in all of our social media accounts. Po kayong mahihiya na sumulat po sa amin. Kami po mismo ni Chico ang nagbabasa at sumasagot. Tandaan nyo to, no? Nothing is impossible with God. We may not know you personally. We are praying for you. We are praying for you.
believe for better things by the grace of God. upon So your with that, lives. we'll see you again here at Happy Spouse, Happy House. God bless you. Bye!